Hello guys! Hello everyone! Hello world! Ito po yung aming weekend ganap dahil sa walang kuryente. Maghapon daw po kasi ito guys na walang kuryente ngayon dito sa amin. Kaya nandito kami sa baba para magpahangin. Hindi nga po kami naka-ready sa aming mga solar, mga ganun. Kasi wala naman din po kaming solar. Dahil wala po kaming kuryente sa taas, dito muna kami ngayon sa baba para magpahangin. At ito nga, naisipan namin kumain ng ice cream di sa sobrang init nga po talaga. Buti na nga lang, kahit na papaano, kahit na ganito kataas ang araw, merong hangin na pumapasok dito sa atin dahil nga open-open lang guys. Tingnan nyo naman guys, ang aming itsurang tatlo dito sa baba para kaming mga unggoy, lalo na si nanay doon sa likod guys. Parang paiba-iba pa siya ng ice candy. Naiiba yata sa amin ni Yayam. At itong si Yayam, inatupad na yung kanyang pangarap guys. Pagka dito kasi yan siya sa baba. Ang una niyang pinupuntahan yung freezer kasi alam niya maraming ice candy doon guys. Pero yung mga ice candy na yon, hindi po yun pangkain, pambenta po namin yon. Pero madalas matakaw po yung mga tao dito sa ice candy. Mas marami pa yung nauubos namin kaysa sa nabebenta. At ayan na nga po si nanay, sarap na sarap sa ginawa niyang ice candy guys. Tingnan niyo yung kanyang balutan ng ice candy, balutan yata yan ng ice guys. Tingnan nyo, kaya si Yayam napalapit po sa kanya at tinitigan pa siya. Sabi niya parang andaya ni nanay, parang naiiba yung kanyang ice candy. Kung makikita nyo guys, di ba? Tinikman talaga ni Yayam. Sobrang init nga, pero kahit na mataas ang araw guys, pabor na pabor yan sa amin. Alam nyo kung bakit yung aming mga nakatambak na damo, sana matuyo na kasi halos araw-araw po, sinusunog ko yan siya. Kaya lang, hindi talaga nauubos kasi nga yung pinakailalim niya is basa pa, medyo basa pa. Kaya hindi siya dumediretso nasusunog. Kaya ayan, sana masunog na rin kaagad ngayon lahat at magtuloy-tuloy yung init kasi the more na panay-panay ang ulan, hindi po talaga tatabla ng apoy or na hindi masusunog yung ating mga dinamo. Mabuti na nga lang po pala, mahilig ako magbibili-bili. Ito po yung folding bed na nabili ko, wala lang, parang ginamit ko lang to siya dati sa aming office pagka nag-duty ako guys, pagkagabi, alam nyo naman, gusto rin natin matulog, di ba? At gusto rin natin mahiga sa magandang higaan, kaya ayan, nabili ko ito siya guys. Pero nung nililipat na ako ng office, ito na, inuwi ko na, at hindi ko nga alam, matagal to guys na nakatago doon sa kabilang kwarto namin, hindi ko nga alam na magagamit pala natin kasi nga nung maliit pa si Yayam, hindi naman po kami mahilig na bumaba dito para magtambay. At ngayon nga, ito na guys, ganito pala ang makulit na bata. Ito na guys, kanya-kanya na kami at wala na tong imikan. Si Yayam ipalaman na rin po talaga guys. Tingnan nyo si nanay nga doon guys. Parang kakaiba talaga yun. Gusto kong tikman yung ice candy ni nanay. At parang nararamdaman ko nga guys dito sa sobrang sarap ng ice candy na ginawa ko. Parang inaantok na tuloy ako. Alam nyo ba kung anong oras pa lang yan guys? Siguro mga 10:15 pa lang yan guys nung time na yan. O diba, sino ba naman yung hindi tatama rin ng ganito kataas ang araw tapos medyo malakas-lakas pa ng konti yung hangin. Yun nga lang, walang kuryente. At ang aming Yayam guys, parang nakukulangan na naman sa ice candy. Paikot-ikot doon, banda sa kubo. Ay, talaga naman. Alam nyo ba guys, parang hindi yan siya nagsasawa kakain ng ice candy. Sa every morning, kahit na hapon guys, kahit na bagong gising yan siya. Basta makababayan dito, didiretso yan doon sa freezer. Talagang sarap na sarap sa ice candy na gawa ng mami niya guys. Buti na nga lang po. Pasalamat na lang talaga ako kay Lord dahil hindi nagkakasakit itong si Yayam. Salamat naman talaga. At syempre si nanay, masipag din magpainom ng tubig. Kaya, ayan guys, tamang ubo-ubo lang konti. Tama na, wag nang dagdagan pa yung mga sakit ni Yayam. Mahirap po talaga pag kayong mga bata, yung nagkakasakit, hindi po talaga yung nagsasabi natural, hindi yan sila makapagsalita. Kasi nga guys, di ba, makikita na nga lang natin yan minsan sa galaw nila, sa kilos nila na matamlay. Kaya sobrang nakakaawa para sa mga bata. Kaya nga tayo minsan, tayo mga magulang, pagka sobrang awa na natin sa mga anak natin, sabihin natin na sana sa atin na lang yung sakit, wag na sila, di ba? Kung po pwede na nga lang palagi lang masigla yung mga bata, di ba? Para palagi tayong happy. Alam nyo ba itong si Yayam guys, kanina, late na gumising. Dahil nga may kuryente pa nun kanina. At kami nga ni nanay nandito sa baba, nagliligpit-ligpit at nagko-content kaming dalawa ni nanay guys. Nagulat na nga lang kami na bumaba na siya. At dire-diretso talaga, hindi siya umiyak guys. Buti na nga lang, yung hawak kong ito, yung pinapanuuran niyang phone, meron pa siyang parang nasa 50% pa yung battery. So, bigla po kasing namatay yung kuryente namin dito. Totoo pala guys, kasi kahapon bago umalis si Big Boss, nag-remind na siya sa amin na mag-ready dahil baka 2 days mawala ng kuryente. So, talagang sinakto yung buong weekend guys. Ayun, hindi nga po kami nakapag-charge ng aming mga cellphone, nakalimutan ko. So, paano ba yan guys? Pasilip lang muna ang aming video for this morning dahil nga walang kuryente.
Hanggang sa sunod na video ulit guys. Kita-kits tayo. Bye-bye. Yan sila nanay. At inuubo-ubo na nga ang aming little boy kakakain ng ice candy. Sobrang takaw kasi. Bye-bye guys.